Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, DepEd maglulunsad ng pinakamalawak na school-based feeding program sa bansa. Unified Libreng Sakay Dispatch System inilunsad ng MMDA sa harap ng transport strikes. Taguig LGU may handog ng libreng hatid at sundo sa pagamutan para sa mga residenteng may sakit. 8th edition ng Hatch muling binuksan. Obra ng mga Pinoy contemporary artist masisilayan hanggang sa Mayo. Asia Cycling Elite gaganapin sa Tagaytay Velodrome. At SB19, kauna-unahang Pinoy Act na magtatanghal sa Lollapalooza sa Amerika. Nakatakdang maglunsad ang Department of Education o DepEd ng pinakamalawak na school-based feeding program sa mga paaralan sa Pilipinas. Dito, naglaan ng higit 25 billion pesos na pondo na layuning may sapat na nutrisyon at sagipin sa kagutuman ang mga mag-aaral. Ang mga detalye sa report na ito. Nakataktang maglunsad ang Department of Education o DepEd ng tinawag na Most Ambitious School-Based Feeding Program sa kasaysayan. Ito'y matapos pondohan ng gobyerno ng nasa 25.6 billion pesos ang nasabing programa para sa school year 2026 to 2027. Mas malaki kumpara sa 11.8 billion pesos noong 2025. Layunin ng hakbang na sagipin sa gutom ang nasa 4.63 milyong mag-aaral. Simula sa Hunyo, maibalik ang dignidad at paunlarin at potensyal ng pag-aaral sa bawat batang Pilipino. Kasabay nito, magkakaroon din ng bagong Pilipinas Servicio Fair para sa mga senior high school student upang hikiyatin ang mga mag-aaral na maging responsable sa pagiging matipid sa enerhiya. Palalawigin ang feeding program sa 200 araw at tiniyak ng pamahalaan na ang nutrisyon ay magiging bahagi na ng pundasyon para sa sektor ng edukasyon sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita naman mula sa mga kalsada. Patuloy nang umaaray sa pagsipa ng presyo ng krudo. Maraming tsuper pa rin ang kumakayod para lang may maipakain sa kanilang pamilya. At para bahagyang makagaan sa kanilang pasanin, gayon din sa mga commuter, may inilunsad na programa ang MMDA. Kung ano yan, panoorin sa report ni Arnold Herrera. Ipinatutupad na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang Unified Dispatch System para sa handog nitong libreng sakay para sa mga commuter na apektado ng malawakang transport strike ngayong Biyernes. Layon ng programa na maghatid ginhawa sa mga commuter nang hindi nakikipagkompetensya sa mga tsuper na pinili pa ring mamasada. Ayon sa ahensya, nakipag-ugnay na ito sa iba't ibang local government unit para sa pre-positioning ng libreng sakay sa mga apektadong ruta. Kasabay nito, inactivate na rin ng MMDA ang kanilang Emergency Operations Center para bantayan ang daloy ng trapiko sa gitna ng transport strike. Nag-ugat ang malawakang kilos protesta sa gitna ng panawagan ng mga tsuper na aksyonan ng gobyerno ang patuloy na pagsipa ng presyo ng krudo. Epekto pa rin ng tensyon sa gitnang silangan. Una rito, Miyerkules ng gabi ng lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na bawasan o suspindihin ang excise tax sa langis. Sa ikatlong linggo ng mega oil price hike, tuluyan ng lumampas sa triple digit ang presyo ng kada litro ng diesel, una sa kasaysayan ng Pilipinas, gayon din sa gasolina. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Good news para naman sa mga SSS pensioners dahil hassle-free na ang pagkumpleto ng kanilang Annual Confirmation of Pensioners o ACO program sa tulong ng facial recognition. Inilunsad na kasi ng Social Security System ang facial authentication sa kanilang website kung saan hindi na kinakailangan pang pumunta ng mga benepisyaryo sa mismong SSS branch. Kung paano ang new digital process na yan ng ahensya, alamin sa report ni James Galange. Inilunsad na ng Social Security System o SSS ang facial authentication feature sa kanilang website para sa mga benepisyaryo na kailangang kumpletuhin ang kanilang Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Sa tulong nito, hindi na kinakailangan pang pumunta ng ating mga lolo't lola sa mga SSS branch, hindi na rin kinakailangan pang pumila ng mahaba. Yan ay dahil sa pag-adapt ng ahensya sa paggamit ng biometrics data, maaari na lamang gawin ang prosesong ito sa kanilang website sa nakapag-register din sa National ID System. Ayon kay SSS President at CEO Robert Joseph Declaro, wala pang isang minuto ay maaaring tapos na kaagad ang pagproseso ng kanilang data. Mas hassle-free kaysa sa nakasanay pagpila sa mga branch. Habang para naman sa mga pensioner na walang gadget o device, ay maaari namang humingi ng tulong sa mga opisina ng ahensya gamit ang mga e-center. Ang naturang inisyatiba ay alunsod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na i-digitize ang mga tanggapan ng gobyerno para sa mas mabilis na pagproseso ng mga dokumento. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news para sa mga Taguigueños dahil may handog na libreng hatid at sundo sa mga pagamutan ang lokal na pamahalaan ng Taguig para sa mga residenteng may karamdaman. Ang programa ay para sa non-emergency cases na kinakailangan pa rin magtungo sa ospital tulad ng mga sumasailalim sa dialysis, chemotherapy o radiotherapy sessions at iba pang medical procedures. Layunin nitong masolusyonan ang pasanin ng mga pasyente pagdating naman sa mga transportasyon. Maaaring mag-text sa kanilang numero at ilagay ang inyong contact details gaya ng pangalan, contact number, address at medical information. Available naman ang nasabing serbisyo ng Taguig LGU mula Lunes hanggang Biyernes ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. The better news naman tayo pagdating sa turismo. Nanguna ang Region 4A Calabarzon bilang pinaka-binibisitang rehiyon ng mga domestic traveler sa Pilipinas. Umabot kasi sa 77.5 milyong domestikong biyahe ang naitala nito mula sa taong 2008 hanggang 2024. Ang mga detalye sa report ni Mili Borja. Nanguna ang Calabarzon bilang pinakabinibisitang rehiyon ng mga domestic travelers sa Pilipinas mula 2008 hanggang 2024 ayon sa isang komprehensibong tourism sectoral review ng Philippine Institute for Development Studies. Gamit ang datos mula sa Department of Tourism at Philippine Statistics Authority, nakapagtala ang Region 4A ng humigit kumulang 77.5 milyong domestikong biyahe sa loob ng 16 years. Noong 2024, umabot ng 10,863,098 ang naitalang overnight travelers sa rehiyon na binubuo ng 10,680,294 domestikong biyahe at 182,804 overseas Filipinos at mga dayuhang bisita. Patuloy na umaakit ang Calabarzon sa mga biyahero dahil sa mga makasaysayang lugar sa Cavite, mga simbahang dinarayo sa Laguna, mga diving sites sa Batangas, mga likas na tanawin sa Rizal at mga kilalang pista sa Quezon. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news sa mundo ng sining dahil bukas na sa publiko ang panibagong edisyon ng Hatch Art Exhibit Tampok ang mga obra na ipininta sa egg canvas. Kung saan yan pwedeng bisitahin, alamin sa report ni Dustin Bayog. Nagsama-sama ang mga visual artist ng bansa para sa ikawalang edisyon ng The Hatch dito sa The Manila Hotel. Gamit ang itong bilang canvas, pinakita ng mga artist ang kanilang galing sa sining at iparating ang kanilang mga mensahe. Iba't ibang mensahe at representasyon ang tampok ngayong taon sa mga obra ng ikawalang edisyon ng Hatch Art Exhibit na isang proyekto ng The Manila Bulletin katuwang ang The Manila Hotel. Gamit ang itlog bilang isang canvas, bumida mga obra ng mga Pinoy contemporary artists sa ilalim ng temang Contemporary Visions, Timeless Setting. At sa ikasandan 26 na taong operasyon ng The Manila Bulletin ay patuloy pa rin ito sa tradisyon maging espasyo para ibida mga sining na isang paraan upang makilala ang pagkakakilanlan ng mga artist. Stand here before us are not really simply artwork. They are fragments of
themselves. Expression of passion, of heart, of soul. These are the stories shared not only for us, for the arts, but also the people who inspire them and stand beside them. Aabot sa 12 mga Pilipinong pintor ang kabilang ngayong taon kung saan kapansin-pansin ang iba't ibang art style at tema. Humugot mula sa mga alaala ng kabataan ang sentro sa mga obra ng ilang pintor gaya ni Rocky Page at Rene Tolentino. Ipakita dito yung mga characters ko. Tapos kung mapapansin nyo may character ng girl, ng boy, pinapakita nito yung childhood. Kasi yung art ko is all about like kung ano yung pakiramdam ng pagiging bata. Siguro yun yung message na gusto kong iparating dito sa artwork ko. Aking piece ay The Lost in a Child's Dream. So yung concept niya should be fun. Like I harness on my childlike feelings and emotions from memories nung bata ako and then dreams that I had before. Naging espasyo rin ang exhibit para magkaroon ng representasyon ng queer at femininity na bida na masagawa ni Tocua, Peña, Florida. So, itong ginawa ko, so I want to celebrate femininity and also still advocate for one of my advocacies, which is queer representation in media. So this is also a celebration of, you know, the strength of community and the power of being things that seem impossible possible. Isang tribute naman para sa nasawing kapatid ng artist na si Angelo Roas ang likha nitong Transcendental Scream. Kung nabalitaan ko na kasali ako sa Hatch, parang few months after na pass away yung kapatid ko because of stroke. So yun, nagmo-mourn kami ng family. And yun, naisip ko na gawin siyang tribute for him. Hango naman sa folklore na Tikbalang ang obrang Yakap Ulan Araw ng TV actor at pintor na si Chris Villanueva o Krishna Murthy. Sa akin ay parang kasi medyo folklore siya, so sa mga bata parang medyo may mystery at sa mga may ano naman is yung pagpili ng pagmamahal. Walang pinipili ang pagmamahal. Yun ang para sa akin. Ilan pa sa mga obra sa Hatch ay ang pagdisko sa ilaw ni Jao Mapa, Euphoric Bloom ni Norman Blanco, Counter Reality ni JP Pining, Entangled ni Rachel Lacaba, Leadership ni Dino Blanco, Small Fist Big Spirit ni Albert Tabanaw, at Quiet Shelter ni Marco Bello. Tatagal hanggang May 8 ang Natura exhibit na libreng makikita ng publiko sa The Manila Hotel. With this kind of event, matutulungan itong mapalawak at maparinig yung boses ng mga artists. Ang mahalaga tong event na rin na to for me kasi kumbaga yung mga ibang artists dito ngayon ko lang din na-meet eh. So kumbaga parang gathering siya ng mga group of artists din, parang new generations na rin para mapakita na rin sa mga tao yung mga ganitong bagay. Ayun, thank you kay Manila Bulletin sa pag-organize ng ganitong event. Sa huli, payo ng mga artist para sa mga nagsisimula at nagpapatuloy sa paggawa ng sining. The important part of art making is doing the work itself. So, just start on it. Like, it doesn't even matter kung may audience or wala. Like, even if you're just doing it for yourself, the most important thing is putting on the work and showing up. Tuloy nyo lang ang pagpipinta kasi actually nagkaroon tayo ng parang notion na ang mga artist daw walang pera eh. Sa lahat naman ng trabaho, pwede mong i-apply yun na walang pera eh. No? Para sa akin, ang pagpupursige at pagpapakita ng talento, walang katumbas na pera yan. There's one person na I wanted to go into arts, just do it. Because there are no rules in art. Like, art is like an extension of who you are as a person. It is an expression of who you are and who you feel and what you want to become as a person and as an artist. So, if you're watching and you want to do it, just do it. Mula po rito sa The Manila Hotel para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman sa mundo ng sports, magsisilbing host ang Pilipinas ng Asian Cycling Confederation Track Cycling Championships at Asian Para Track Cycling Championships. Kung kailan at anong mga dapat abangan sa report ng ating Matchpoint, Mili Borja.
Matapos ang mahigit 3 dekada, muling bumalik ang Pilipinas sa continental cycling stage sa pag-host ng Asian Cycling Federation Track Cycling Championship at Asian Para Track Cycling Championship sa Tagaytay City Velodrome. Mahigit 6 na raang atleta mula sa 16 na bansa ang nagtitipon upang pag-agawan ng mahigit 70 gold medals. Ginagawang sentro ng bilis, tibay at world-class competition ang Tagaytay. Pinangunahan ng mga opisyal ang pagbubukas ng torneo, kabilang sina Dato Amarjit Sinil, Patrick Gregorio, Abraham Bamboy Tolentino, Mike Barredo, Walter Torres, Edward Haico, at Brent Tolentino. Ang pagbabalik ng torneo sa bansa ay tinuturing na mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng cycling sa Pilipinas, habang binibigyan din ng pagkakataon ng mga lokal na atleta na makipagsabayan sa pinakamahusay sa Asya. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At the better news sa mundo ng showbiz, hashtag Pinoy Pride sa upcoming Lollapalooza 2026 dahil ang Kings of P-pop at Gento hitmakers na SB19, first ever Filipino act na magtatanghal sa naturang music fest sa Amerika. Kung sino-sino pa ang mga bigating artists sa lineup, alimin sa report ni Showbiz Angel. Nakatakdang gumawa ng kasaysayan ng P-pop Kings SB19 bilang kauna-unahang Pinoy act na magpe-perform sa one of the biggest music festivals sa mundo na Lollapalooza. Dahil dito, sobrang proud ang 18 of fans ng Mahalima at nangungunang trending topic sa X ang hashtag SB19X Lollapalooza. Kabilang nga sa mga bigating artista magpapasiklab din sa Lollapalooza ay sina Charlie XCX, Tate McRae, Lorde, Olivia Dean at Blackpink Jennie. Nakatakdang ganapin ang Lollapalooza sa Chicago, USA mula July 30 to August 2. Pero bago yan, sa SMDC Festival Grounds muna maghahatid ng electrifying performance ang Gento Hitmakers bilang bahagi naman ng kanilang wakas at simula the Trilogy Concert Finale next month, April 18. Samantala, gaya ng Nation's girl group na BINI, ngayong araw nga opisyal na rin bahagi ng global fandom platform na Weverse ang SB19. At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayong bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang malit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.